Hello mga ka-legit Davergods! Aba, narito na ang ilan sa mga updates natin patungkol po sa revelation nga nitong si Mr. Jose Manalo and Wally Bayola patungkol sa pagpili sa kanila di umano ni Mr. Joey De Leon sa sarili nitong programa. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Mamaya po ay tatalakayin natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin and mga legit Davergods, TBJ Defenders po na lagi pong nag-aabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, pag-usapan po natin ito. Pero bago yan, syempre, i-congratulate muna natin ang nag-iisang MVP, Manny B. Pangilinan, as dahil po ang kanya pong network, ang TV5 considers na as top 1 or number 1 TV network, no? Dahil alam niyo po ba, sa tinagal-tagal ng existence ng TV5, ngayon lang po sila nakakatanggap ng iba't ibang award. Hindi dahil po sa kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN dahil syempre ang lagi namang naglalaban ang ABS tsaka po ang GMA. Pero ang TV5 kasi dati parang hindi siya kapansin-pansin, pero this time, hindi po akalain netong si MVP Manny B. Pangilinan matapos nga na mapili ng TVJ ang kanila pong network na maging tahanan, ito na, nagsimula na nga po yung kanyang masasabi ng isa sa mga tagumpay na ni MVP. Kaya naman sobra po yung pasasalamat din ni MVP dahil isa siya sa mga napili ng TVJ na gawing tahanan. Kasi nakita naman talaga ng TVJ na napakaganda ng offer at napakabait ni MVP. Biruin po ninyo, nung pumasok po sila dyan sa TV5, ang sabi po ng MVP, hindi lang daw po sila basta talent ng TV5, but they are considered as owner, no, ng EAT nung bago nilang noon time show. Biruin po na niya, sabi po ng ilan sa mga news and source na almost ilang millions po yung ibinayad sa kanila, no, sa pagsisimula ng kanila pong programa. Ganun po taas, kalaki ang tiwala po ni MVP kasi matagal niya na po talagang dinadasal na mapasa kanya ang TVJ, and this time God already heard his prayer. Kaya naman congratulations MVP for winning the top TV5 has a best new network or best network of the year. So ngayong araw, pag-usapan din natin ito dahil itong si Mr. Joey De Leon nga ay meron pong revelation patungkol nga dito kay Jose Manalo and Wally Bayola. Kasi kung matatandaan po ninyo, ito pong bagong programa itong ni Jose at ni Wally na pagsasamaan nila sa TV5. It was owned and it was originated by Mr. Joey De Leon. Comedian and TV host Joey De Leon has given his approval for the revival of the prank show Wow Mali, which premiered last Saturday on TV5 and Buko Channel. During a recent press conference, the new host Jose Manalo and Wally Bayola said that they received the blessing of the original host. So sabi po dito ni Jose Manalo and Wally Bayola, bago po nila tanggapin yung offer na sila daw di umano ang bago po nila tanggapin itong project na ito, syempre, they need to ask first the permission of Mr. Joey De Leon, which is considered as the original na host ng Wow Mali. Known as the original prank show in the Philippines, Wow Mali gained immense popularity when it first aired in 1996, which is hilarious and candid camera pranks and the witty hosting of Joey De Leon. Kasi diba 1996 pa siya nag-start. So, ilang taon na din po talaga yung ito pong talagang si Mr. Joey De Leon na mayagpag po ito, no, dahil ito po yata yung kauna-unahang napanood po natin ng mga prank show, kasi ngayon na lang po talaga pinangalan ng prank show dati kasi parang comedy show, ngayon parang nag-reinvent na kaya naging prank, diba? Joey De Leon, the show becomes synonymous with practical jokes, bloopers, and playful things.
Wow Mali Doble Tama meanwhile return with upgraded mischief, humorous gag, and clever antics. We thought they might be pulling us. They know we're in a tight spot. Jose said maybe they're pranking us. Wally chimed in alluding to their first reaction when the project was offered to them. Noong una daw pong inoffer sa kanila to, kala nila pinaprank lang sila. Kala nila niloloko lang sila or kumbaga parang binibiro sila. Kasi nga 'di ba parang papalitan mo ang isang original host talagang gag show na ito at bilang isa sa mga itinanghal na bagong host nito is isa talaga tong napakalaking honor para po kay Mr. Jose at Wally dahil syempre nga naman original na comedian talaga itong si Mr. Joey De Leon. There were no extensive word of wisdom or advice, instead conversation about life and career with rich sagacity. Boss Joey isn't very talkative, sabi niya. The TBJ, Tito Vic and Joey De Leon, when they tell stories, you need to listen because there's something you can learn from the stories, and at the same time, those are things they give to you. Too bad if you don't understand. Boss Joey was the same when he said, as long as you're okay, I'm okay. It's like he has complete trust in us, so we're grateful. Hopefully, we can measure up, Jose said. Yon. Sabi po sa kanila na nag-usap po sila at nag-ask po sila ng permission bilang respeto na rin, no? Ganito po kasi nila nare-respeto ang bawat isa. Nung sinabi po binigyan na ng signal na Sir Joey De Leon na i-reinvent nga ang Wow Mali Doble Tama na to, is nung pumayag po si Sir Joey ay tsaka po pumayag si Jose at si Wally na tanggapin yung proyekto. So talagang makikita natin yung kanyang respeto para dito kay Mr. Joey De Leon, kasi if Mr. Joey De Leon is not approved dun po sa plano po ng TV5, hindi rin tatanggapin ni Jose tsaka ni Wally. Kaya naman sobrang sobrang saludo tayo dito kasi hindi po talaga sila nakatingin dun sa pera na kikitain nila dun po sa bagong project, but still nangunguna pa rin talaga yung tinatawag na respect and loyalty dito po kay Master Henyo. At ngayon syempre bago tayo tapos ay magre-react muna tayo sa narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo, no? Unahin natin ang comments mula kay Miss Floribel Mordeno. Kami rin dito Seattle was USA nang umalis ang TBJ sa GMA. Hindi na kami nanonood sa 7 at sa TV5 na legit Davercads kami since birth. Yan. So, tulad nga ng ilan sa mga legit Davercads na nanonood na mas pinipili na po nila na manood po sa TV5 kesa po dun sa ibang network, no? Dahil nakita nila talaga na yung support lang ibinigay nga ng TV5 para sa TBJ. Sabi naman ni Salam Papi 57, may sumpa ang TBJ kung saang channel sila pupunta. Itiyak magandang blessing ang magkakaroon ng channel na titigilan nila. Pero ang iniwang channel ay mamalasin at lulubog. Tingnan mo ang 9, 2 at 13. Asa na sila? Sunod na ang 7. Ramit parang may katotohanan din talaga tong sinasabi ni Ma'am Chi Salam Papi, no? Kasi biruin po ninyo for the longest time ngayon lang po nag number 1 network ang TV5, diba? Which is good news po yun for everyone. Sabi ni Enrique Mejia 2171, sa totoo lang ang mahina na signal at limited coverage na ng TV5 ang hadlang sa pag-dominate ng mga shows nila. True. Kaya nga dapat yun po ang binibigyang pansin ni MVP dahil nga dun sa paghina ng signal, hindi lahat talaga nakakasagap. Kaya nga po nag-create sila ng sarili nilang black box eh. So kung wala pa kayo nun, maaari na po kayo makabili online or sa mall, meron na yan. Si Rogelio Paras also said, solid Davercads ako, TBJ mula sa Pilipinas hanggang Long Beach, California. Pinapanood ko sila. Take it Bulaga tape. Ayan. So talagang ito yung mga kababayan natin na OFW or yung mga naninirahan sa ibang bansa na talaga namang support at nakatutok. April Cordero also said, gumimik lang yan para mapansin. Akala nila siguro may maniniwala pa sa kanya. Pera-pera lang siya. Pagtanda mo, makikita mo yung ginawa mo. Dati ka pa namang mayor. Ayun. So, medyo galit siya kay mayor dito. Kilala nyo na po yun, Talagang marami nagalit talaga sa kanila dahil parang tuta sila ng tape, Sabi naman ni Ma'am Shipila Gwen Eden, Real Eden watching from Las Vegas. Yes, legit Davercads ang Team TBJ Las Vegas. Yep, no GMA to all show. Solid TV5 ang Sakalam.
Yun. So, salamat po Ma'am She Eden sa inyo pong panonood at sa mga taga Las Vegas natin dyan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, Dar TV.